It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Senki Manabat, ang rektor ng Katedral ng Immaculate Conception dito po sa Basco, Batanes. Ang ating pong ebanghelyo sa linggong ito ng Pentecostes ay hango sa Juan, Kabanatang 20, talata 19 hanggang 23, kung saan isinasaad na si Kristo ay nagpakita sa kanyang mga alagad matapos na siya'y muling mabuhay. Binati niya sila ng kapayapaan at hiningihan sila ni Kristo at sinabing tanggapin nila ang Espiritu Santo. Mga minamahal kong mga kapatid, sa lumang tipan po sa aklat ng Genesis, chapter 2, nang likhain ng Diyos ang tao, ito'y kanyang hiningihan. He breathed on them, meaning to say, God shared His Spirit. Ibinahagi ng Diyos ang kanyang Espiritu sa taong kanyang nilalang. Binahagi ng Diyos ang kanyang kakanyahan sa tao na kanyang nilikha. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y kanyang pinagpapanibago. Tayo'y kanyang muling nilikha. Mula sa pagkaalipin ng kasalanan, tayo'y pinagkalooban ng Diyos ng kapatawaran. Mula sa kamatayan, tayo'y binahaginan ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya po, ito yung simbolismo na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo. Matapos na siya'y mabuhay, kanyang hiningahan ang kanyang mga alagad. Simbolo na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo kanyang nilikhang muli. Ngayon din po, sa paghinga niyang ito'y winika niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa pamamagitan kasi ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, tayo rin po ay nagiging bagong nilalang, katulad ng nangyari sa mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo kung mababasa natin sa Acts of the Apostles chapter 2, mula sa pagkatakot, mula sa pagkabalisa, mula sa mga pag-aalinlangan, sila ay naging mga matatapang at masisigasig na tagapagpahayag ng mabuting balita, tagapagpahayag ng katotohanan tungkol kay Kristo at sa kanyang mga aral. Ito po ang ipinapaalala sa atin sa araw na ito ng Pentecostes, na kailangan natin bilang mga Kristiyano ay maging matatapang na tagapagpahayag ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos, maging matatapang at masisigasig na alagad ng ating Panginoong Hesukristo sa makabagong panahon. Subalit ito po'y magaganap at magagawa natin sa pamamagitan ng paggabay at pagpapatibay ng Espiritu Santo sa ating mga kalooban. Kaya po sa araw na ito, sa araw ng Pentecostes, hilingin natin muli sa Ama na ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo sa bawat isa sa ating lahat. Muli po si Father Senki dito sa Basco, Batanes, nagsasabi sa inyo sa wika ng ating founder na si Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together, and a world that prayer is a world at peace. God bless you po.